Mga Lods, pagpasensyahan nyo na kung ngayon lang ulit tayo nakapag-upload. Dahil isang linggo din kaming nawalan ng internet, at dahil din dito ay hindi ako makagawa ng script at mga video para i-upload. Kaya babawi na lang ako sa inyo ngayong linggong ito. Yun lang mga idol, enjoy the video. Kinabukasan, ipinakilala ni Gabriel ang bagong recruit na miyembro ng koponan, si Siomonyob, at nabanggit na dahil kulang siya sa malawak na karanasan sa labanan, umaasa siya na tutulungan siya ng lahat sa kanyang pag-adjust. Nagpahayag naman si Siomonyob ng kanyang kasiyahan sa pagkakataong makilala ang lahat, at sinabi niyang dahil ito ang kanyang opisyal na debut, at siya rin ang may pinakamababang sahod, ay umaasa siya na hindi sila masyadong magiging mahigpit sa kanya. Bigla, nagpakita si Siomonyob ng nakakatakot na ekspresyon, na may kumpiyansang sinabi na sigurado siyang lahat ay magpupursigi na ipakita ang mga teknik na magiging halimbawa para sa kanya. Habang natulala pa ang ibang mga miyembro sa pahayag na ito, ay inanunsyo ni Gabriel na makikilahok na si Siomonyob sa darating na laban. Matapos namang sabihin ito ng coach, ay nagpaabot si Siomonyob ng good luck sa lahat. Sa kabilang banda ang mga miyembro ng marinig ito, ay napatanong sa kanilang mga sarili kung kakailanganin pa ba nila ito, dahil ang pagsali lamang niya sa team, ay makakasigurado na sila ay mananalo sa mga darating na laban. Kasabay nito ay naisip din nila na kahit nga sila mismo ay natatakot na makasama siya sa kanilang team. Kasunod nito, ay sinimulan na ni Gabriel ang briefing, sinasabing para sa unang round ng postseason, ang kanilang kalaban ay ang koponan na nasa ikatlong ranggo sa terms ng performance, ang Ancient BC. Ito ang team kung saan unang nakilala ang duo ni Nanayon at Seongho, at may kasaysayan ang pagkatalo sa YSM, kapag ang YSM ay gumagamit ng check strategy. Dinagdag pa niya na simula noong pagkatalo nilang iyon ay naghahanda na sila sa strategy nilang ito. Kaya dahil dito ay nag-recruit sila ng bagong manlalaro mula sa Youth League sa panahon ng trade bilang pangkontra sa kanilang strategy. Matapos namang sabihin ito ni Gabriel, ay binanggit ni Siomonyob na ang manlalarong ito ay si Sonjop. Ngunit sa kabila ng kanyang analytical expertise, naging mahirap pa rin para kay Siomonyob na masuri ang mga kakayahan ni Sonjop. Kaya inobserbahan ni Siomonyob ang mga laban kung saan naglaro si Sonjop, at pagkatapos suriin ang kanyang mga estadistika, matuklasan na siya ay may tracking superpower, na pagtanto ni Siomonyob na ang pag-recruit kay Sonjop ay para makasiguro ng panalo laban sa kanila. Sumang-ayon naman si Gabriel sa assessment ni Siomonyob, na sinasabing kahit na si Sonjop ay walang karanasan, at isa lang ang superpower, ang kakayahang iyon ay maaaring kritikal para sa kanilang koponan. Ipinaliwanag ni Gabriel na si Biom ay gumagalaw mula sa mga anino, at si Seongho ay nangangasiwa sa kanilang supplies mula sa malayo, kaya ang trabaho ni Sonjop ay i-track sila pareho. Kahit na si Suho ay mahusay sa pagganap ng iba't ibang gawain, limitado ang kanyang detection range, at ang pagtukoy sa kaaway ay umuubos ng oras. Sa kabilang banda, ang natatanging kakayahan ni Sonjop sa pag-track, sa kabila ng pagiging tanging superpower niya, ay nagbibigay daan sa kanya na agad na matukoy ang lokasyon ng lahat ng 5 target sa battlefield, na nagbibigay sa kanilang kalaban ng kakayahang gumawa ng mas mabilis na desisyon sa impormasyong hawak nila. Kaya, ang konklusyon ni Gabriel ay hindi nila maaaring gamitin ang check strategies nila laban sa kanila. Matapos namang sabihin ito ng coach, ay itaas ni Seongho ang kanyang kamay, at nagtanong kung sasali ba ang kanilang club owner sa darating na laban, dahil kung ganoon nga ay kailangan nilang mag-adapt ng ibang estratehiya. Dahil hindi posible ang direktang checks sa mga kalaban, kailangan nilang bumuo ng estratehiya na umiikot sa club owner. Pagkatapos namang marinig ang suggestion na ito, ay sinabi ni Gabriel ang magiging starting lineup nila na sina Nayon, Biom, Seongho, at imbis na si Choi ang mag-escort kay Seongho, si Siomonyob ang papalit sa tungkuling iyon. Nagtaas naman ng alalahanin si Seongho tungkol sa estratehiyang ito, tinatanong din niya kung magiging okay lang ba kung ipagpapatuloy pa rin nila ang strategy nilang ito, kahit na pinaghandaan na ito ng kanilang kalaban. Binanggit din niya na kung magiging worth it ba kung gagamitin nila ang kanilang club owner sa ganitong paraan. Nagulat naman si Seongho sa pagbubunyag ni Gabriel, na si Siomonyob mismo ang humiling ng hakbang na ito. Pagkatapos nito ay ngumiti si Siomonyob at binanggit na gusto lamang niya itong subukan.
Sa isang debate kung sino ang pinakamahusay na superhuman sa mundo, isang debate na hindi lamang kasama ang top 3 professionals, kundi pati na rin mga personalidad na tulad nina Gerald Walker at Chaichi Lucas na nagpapasigla sa mga talakayan ng global media at influencer. Sa kabilang banda ang media ng South Korea na nahadlangan ng ipinapalagay na pagkamatay ni Simoneov 17 taon na ang nakalipas at ang pagreretiro ni Jaeho at pagtransition sa coaching ay napag-iwanan mula sa usapang ito. Ngunit ang sorpresang pagbabalik ni Simoneov ay ganap na binago ang sitwasyon dahil ngayon ay itinatampok siya bilang posibleng pinakamahusay na superhuman na buhay, isang notion na masigasig na tinanggap ng international media. Ngunit binanggit din sa kanilang usapan na hindi naman ito ang hinahanap, at sa halip ay ang pinakamalakas na player sa battlefield ang hinahanap nila. Binanggit din ng mga ito na hindi rin naman magagamit ni Simoneov ang kanyang immortality sa battlefield. Sa sandaling ito ay pansamantalang nanahimik ang press ng South Korea. Ngunit sa kabila nito ay tila ba may gustong iparating na mensahe si Simoneov sa kanila. Dahil sa sandaling sumali siya kanyang unang paglalaro sa battlefield, ay nagsagawa siya ng pinakamahusay na performance na pinapakita na kahit dito ay siya pa rin ang pinakamalakas. Samantala sa unang hakbang ni Simoneov sa isang opisyal na laban, ang kolektor ng accomplishments noong panahon ng Underworld Wars, ang legendary superhuman na si Simoneov ay ibabandera na sa buong mundo ang kanyang pangalan sa isang opisyal na laro. Ang dating ordinaryong laro sa loob ng ikalawang Korean League ay biglang naging sentro ng pansin sa buong mundo na ginagawang isang pandaigdigang pangyayari ang pagbabalik ni Simoneov sa pakikipaglaban. Habang nagsisimula ng pumasok ang mga manlalaro sa stadium, ay nagsisigawan na ang mga tao at sinisigaw ang pangalan ng YSM at ng may-ari nito na si Simoneov. Habang ang ilan naman ay binabanggit ang kanilang suporta para sa team ng kalaban. Sa kabilang banda si Simoneov, habang pinakikinggan ang mga sigawan ng mga tao para sa kanya, ay kasalukuyang nakangiti at sinasabi na masyadong maingay ang mga ito, at sinisisi niya ang kanyang kasikatan dahil dito. Habang sinasabi niya ito ay pinatitigil siya ng isa niyang kasamahan, at sinabi na huwag siyang maging bastos dahil maganda nga na naging sikat siya. Dahil kung siya ang tatanungin ay hinihiling niya na kahit pa nga 1/10, o 1:100 ng kanyang kasikatan ay mapunta sa kanya. Sinabi naman ni Simoneov sa kanya, nasawa na siya sa ganitong klasing atensyon, dahil sa loob ng mahabang panahon ay lagi siyang sentro ng atensyon ng mga tao. Wala naman ang nasabi si Jihon tungkol dito, kundi ang mapawaw na lang sa kanyang kayabangan. Samantala sa oras ng paghaharap ng mga kalabang koponan, ay mapapansin na tila walang kumpiyansa ang kanilang kalaban sa darating nilang paghaharap. Dahil sa kabila ng pag-asa, balisa ang koponan ng Ancient BC, dahil batid nila kung gaano kalakas si Simoneov, na ipinakita na niya sa mga friendly match laban sa mga pambansang manlalaro, nainis din sila, dahil sa pagiging hindi patas ng laban, dahil sa pagsali ni Simoneov sa ikalawang liga kung saan sila kabilang. Sa kabilang banda, ay mataas ang kumpiyansa sa loob ng koponan ng YSM, at buo ang paniniwala sa kanilang darating na tagumpay. Ang isa pa nga sa kanila ay iniisip na kahit si Simoneov lang ang maglaro ay magagawa na niyang manalo laban sa kanilang kalaban. Samantala, abala sa pagsusuri sa roster ng Ancient BC si Simoneov, ngunit wala siyang nakitang interesanteng manlalaro sa kanilang team. Hanggang sa mapansin niya si Sunjok. Sa sandaling ito ay binanggit na ng komentator na kailangan na nilang pumasok sa kanilang battlefield modules. Habang isa-isang pumapasok sa kanyang mga modules ang mga kakampi ni Simoneov, ay minamarkahan naman ni Sunjok ang kanyang mga target na gagamitan niya ng kanyang superpower. Habang nasa kalagitnaan ng kanyang ginagawang ito, ay nilapitan siya ni Simoneov na agad namang ikinagulat nito at napasigaw pa na masaya siyang nakita ang kanyang idol na si Simoneov. Sa kabilang banda si Simoneov habang pinagmamasdan ang kanyang status window, ay sinabi dito na alam na niya na masyado siyang energetic, pero pinayuhan din niya siya na magsalita ng mas mahina dahil nakakabingi ang kanyang boses. Ngunit sa kabila nito ay bigla pa rin itong sumigaw na sinasabing susundin niya ang kanyang sinasabi. Pagkatapos nito ay habang nainis pa si Simoneov sa kakulitan ng bagitong ito, ay tinanong niya kung nakapili na ba siya ng kanyang targets. Agad din naman itong sumagot at sinabi na tama nga siya,
Kasunod nito ay tinanong naman siya ni Simonyob kung kasama ba siya sa kanyang mga napiling target. Agad din naman itong kinumpirma ng kanyang kalaban, kaya dahil dito ay ngumiti si Simonyob at sinabi na wag din niya siyang sisisihin sa bandang huli dahil pinipili din niya siya bilang kanyang target. Matapos namang marinig ito ng bagitong player, ay bigla itong pinagpawisan. Ang unang match ay magaganap sa Wizard Canyon Dungeon. Handa na ang entablado para sa isang strategic showcase kung saan hinikayat ni Simonyob si Seongho na ipatupad ang kanilang nasanay na taktika. Agad din naman itong kinumpirma ni Seongho at pagkatapos niyang gawin ito ay nagsimula ng tumakbo ang kanilang grupo palayo sa starting point. Habang si Simonyob naman na naiwan sa starting point, ay sinabi na magsisimula na rin siyang maghanda sa kanyang papel sa laban na ito. Samantala napansin ng mga komentarista na tila pinili ng YSM na maglaro gamit pa rin ang kanilang check strategy, napuna din nila na hanggang ngayon ay ginagamit ni Seongho ang 6-person team, ngunit pinalitan na ngayon ni Simonyob si Choi. Habang binabanggit ng komentarista na nagwa-warm up na ngayon si Simonyob, ay napansin din niya na hindi ito umaalis sa kanyang kinatatayuan. Kaya binanggit nito na walang mga monster sa lugar na yon, kaya hindi rin siya makakaipon ng hunting points. Kaya habang pinagmamasdan niya ito ay napapaisip tuloy siya kung ano ang pinaplano ng mga ito. Sa kabilang banda si Simonyob ay kasalukuyang mayroong masamang ngiti sa kanyang mukha. Samantala, aktibong naghahunt ng mga monsters ang Team 1 ng Ancient BC, at habang ginagawa nila ito ay pinaalam ni Jop sa kanyang koponan, na papalapit si Nayon at Biom sa Team 2. Isang manlalaro ng Ancient BC ang nagpahayag ng pag-aalala, dahil sa kabila ng pagkakaalam ng YSM sa kanilang counter strategies, ay ginamit pa rin nila ito. Ngunit sa huli ay inisip niya na ito ay pabor sa kanila, lalo na dahil ang pagharap kay Simonyob mula sa simula ay magiging mahirap. Nagdesisyon ang Ancient BC na ituloy ang kanilang plano, at nang magtanong tungkol sa kinaroroonan ni Simonyob, sinabi naman nito na si Simonyob ay nasa spawn pa rin at hindi kasama sa koponan na nagpapatupad ng check play. Nagulat naman ang leader sa pahayag na ito at sinabi na tila gustong paglaruan pa sila ng mga ito. Sinabi rin niya na hayaan na lang sila sa ginagawa nila at magpatuloy na lang sa kanilang pagpaparm. Binanggit din ng leader ng Ancient BC na nakuha na nila ang isang purple aura, na hinihikayat silang magpatuloy sa pangangaso hanggang sa makamit nila ang puting aura na magtataas ng kanilang tsansa na manalo. Pagkatapos ng ilang oras, lumakad na ang Team 1 ng Ancient BC para harapin ang check team ng YSM at makipagsanib sa kanilang Team 2. Simula nang malaman nila na kasali na si Simonyob sa YSM team, ay nagpasya ang koponan ng kalaban na patagalin ang engkwentro, na umaasa na mapantayan ang agwat ng lakas laban kay Simonyob, sa pamamagitan ng pag-enhance ng kanilang aura at stats, sa pamamagitan ng pangangaso. Dahil base sa Battlefield system, ay pinapayagan ang mga user na pataasin ang kanilang stats, at aura gamit ang kanilang hand points, at dahil na rin dito ay magagawa nilang makasabay laban kay Simonyob kahit na sa maikling panahon lamang. Dahil kung susubukan nila na makipaglaban ng sabayan kay Simonyob nang hindi ito ginagawa, ay para lamang itong kumuha ng isang candy mula sa mga bata. At dahil na rin sa kagustuhan ng mga kalaban na mabawasan ang panganib ng pakikipaglaban kay Simonyob, ay binago nila ang kanilang formation at nagdagdag ng higit pang long-range fighters sa kanilang formasyon, layuning subaybayan sina Nayon, Seongho, at Bim mula sa malayo bago harapin ang advanced team. At pinangalanan nila ito na counter-check plan. Ngunit bago nila maisagawa ang plano nilang ito, ay mayroong dalawang kondisyon na kailangang matupad. Ang una ay kailangang gamitin ng YSM ang kanilang check strategy, at hanggat hindi pa sila lumalakas ng husto ay kailangan nilang iwasan si Simonyob hanggat makakaya nila. Pagkatapos nito ay sinabi ng team leader ng Team 1, na gaya ng kanilang inaasahan, ay umaayon ang lahat sa kanilang plano, at iniisip pa nga niya na maaari pa nilang makuha ang panalo sa unang round ng laban na ito. Gayunpaman, biglang naputol ang kanilang plano nang hindi inaasahang makita niya ang dulo ng sibat na tatama na sa kanyang mukha, kaya agad niya itong iniwasan. Ngunit nang tingnan niya kung kanino ito tumama, ay nakita niya na napaslang nito ang kanilang scout na si Sunjok. Habang gulat na gulat pa ang mga kalaban sa pangyayaring ito, si Simonyob, na nakatago mula sa kanilang paningin,
ay nakagawa ng isang kill sa tulong ni Seong-ho na maaaring magbahagi ng kanyang pananaw sa mga kaalyado sa loob ng 3 kilometrong radius. Samantala ang biglaang ataking ito ay nag-iwan sa leader ng Team 1 na hindi makapaniwala na tinatanong kung talaga bang si Seo Mon-yeob ay nasa spawn pa rin. Lalong lumalim ang kalituhan ng isa pang kasamahan sa koponan ay agad na napatay. Habang naguguluhan pa sa pangyayaring ito ay sinubukan niyang tumawag sa kanilang Team 2 upang kumpirmahin kung talaga bang hindi pa umaalis si Seo Mon-yeob sa starting point. Ngunit lalong nagulat ang leader ng Team 1 nang makatanggap ng notifikasyon ng kamatayan ng isa pang manlalaro sa kanilang team, dahil sa sandaling ito ay wala naman siyang nakitang tinamaan sa kanyang mga kasama. Ngunit habang iniisip pa niya ang bagay na ito, ay tinanong ng kanyang kausap kung nakakasigurado ba sila sa kanilang mga impormasyon na si Seo Mon-yeob ay kasalukuyan pa ring nasa starting point. Dahil sa sandaling ito ay tinamaan ang isa sa kanyang mga kakampi ng sibat mula kay Seo Mon-yeob. Kaya iniisip nila na sila ang hinahabol ni Seo Mon-yeob ngayon. Matapos namang marinig ito ay napamura ang leader ng Team 1 dahil hindi na niya maintindihan kung ano ang nangyayari ngayon at tinatanong pa nga niya kung saan ba talaga si Seo Mon-yeob naghahagis ng kanyang sibat. Isang araw bago ang laban, sa isang training session, ibinahagi ni Seo Mon-yeob kay Seong-ho na maaari niyang tamaan ang anumang target sa loob ng 2 kilometro gamit ang kanyang sibat. Basta makita niya lamang ito. Habang nagugulat pa si Seong-ho sa impormasyong ito, ay dinagdag pa ni Seo Mon-yeob na mas malayo pa dito ang kanyang pwedeng ibato, ngunit iyon na ang kanyang limit para sa isang lethal shot. Pagkatapos nito ay sinabi niya na kailangan niya ang tulong ni Seong-ho para magkaroon ng malinaw na pananaw sa target. Napagtanto ni Seong-ho na hinihiling sa kanya ni Seo Mon-yeob na ibahagi ang kanyang pananaw para mapabuti ang kanyang pagtama ng target. Ngunit nagduda siya kung ito ay posible, lalo na sa mga sandata tulad ng mga bow at arrow. Ipinaliwanag ni Seo Mon-yeob na hindi katulad ng mga arrow, ang kanyang mga sibat ay hindi sumusunod sa tuwid na landas. Pagkatapos nito ay tinanong ni Seo Mon-yeob kung alam na ba niya ang magiging papel niya para sa estrategi na ito. Sinabi naman ni Seong-ho na kailangan niyang iposisyon ang kanyang sarili kung saan ang mga kaaway ay klarong makikita niya. Pagkatapos nito ay sinabi ni Seo Mon-yeob na ang posisyon na dapat niyang puntahan ay ang lugar na kanyang itinuturo at iyon nga ay ang pinakamataas na lugar. Matapos namang makarating si Seong-ho sa itinurong lugar ni Seo Mon-yeob, ay ibinigay na niya ang hudyat na nandoon na siya. Pagkatapos nito ay sinabi sa kanya ni Seo Mon-yeob na gamitin niya ang kanyang kakayahan na vision relay, agad din namang ginawa ni Seong-ho ito. Habang namamangha pa si Seo Mon-yeob sa kakayahang ito, ay tinanong ni Seong-ho kung kumusta iyon para sa kanya. Binanggit ni Seo Mon-yeob na hindi pa rin malinaw ang tanawin, at nagtanong kung maaari bang gumana ang vision relay kung gagamit ng binoculars. Matapos makakakuha ng isang pares mula sa kanyang koponan, pinahintulutan ng pinahusay na pananaw ni Seong-ho si Seo Mon-yeob na malinaw na makakita. Sa pagtest nito, tinarget ni Seo Mon-yeob ang isang puno. Pagkatapos nito ay naghanda na siya para sa kanyang unang pagbato, at matapos nga niyang pakawalan ang kanyang sibat ay agad na tumama ito sa may parteng ibaba ng puno. Matapos makita ito ay sinabi ni Seo Mon-yeob na mayroong pagkakaiba ito sa kanyang aktwal na nakikita, dinagdag pa niya na nagiging mahirap ito dahil ang kanyang nakikita, at ang lugar kung saan niya ibabato ang sibat ay magkaiba. Ngunit pagkatapos nito ay sinabi rin niya na makukuha rin niya ang tempo nito kapag inulit pa niya ng ilang beses. Kasunod nito ay tinawag niyang pabalik ang sibat, na ikinagulat naman ng mga nanonood sa kanya. Sa kabilang banda ay sinabi ni Seo Mon-yeob kung ano ang palagay nila sa kanyang trump card. Kasabay nito ay naisip din niya na mayroon siyang totoong trump card, ngunit hindi niya pwedeng gamitin ito sa loob ng battlefield. Ang tinutukoy niya dito ay ang kanyang Immortal Amplified, kung saan hindi siya tinatamaan ng kahit anong atake kapag nasa ganitong estado siya. Habang patuloy na nagsasanay, ay patuloy din sa pag-improve ang pagbato ni Seo Mon-yeob, at salamat sa ibinahaging impormasyon ni Seong-ho tungkol sa direksyon at bilis ng hangin, ay sa wakas, tumpak niyang tinamaan ang puno na nag-iwan sa koponan ng YSM sa pagkamangha, at iniisip kung si Seo Mon-yeob ay isa talagang tao. Samantala si Gabriel, na nanonood ng tagumpay sa screen, ay nagdeklara na ito ay isang regalo mula sa Diyos,
at habang namamangha pa sa kakayahang ipinapakita ni Xiaomonyub, ay sinabi niya na nakakasigurado siya na makukuha nito ang Great Kill of the Year, kaya dahil dito ay na-excite na rin siya sa magaganap na laban kinabukasan. Sa panahon ng laban, mabilis na nasiguro ni Xiaomonyub ang 3 kills. Iniiwan ang mga manonood sa pagkamangha dahil naipon niya ang lahat ng ito habang siya ay nasa spawn area pa rin. Samantala maging si Jeho ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ipinaliwanag naman ng kanyang asawa na ang tagumpay ni Xiaomonyub ay dahil sa kakayahan ni Xiongho. Kinilala ito ni Jeho, ngunit nagtaka siya sa hindi pangkaraniwang estratehiya ng pag-asinta ni Xiaomonyub, dahil mas mahirap pa ang ginagawa niya kaysa sa pagbato ng nakapikit ang mga mata. Sinabi naman ng kanyang asawa na ganoon lang talaga siya ka-skilled, at kahit nga siya noon ay labis-labis ang papuri kay Xiaomonyub. Nangatwiran naman si Jeho na kaya lamang niya iyon ginawa noon, ay dahil akala nila ay patay na ito. Binalikan niya ang mga nakaraang pahayag na ginawa niya tungkol sa mga kakayahan ni Xiaomonyub na humantong sa mga akusasyon ng pagsisinungaling niya, dahil para sa kanila ay hindi kapani-paniwala ang kanyang mga kwento. Ang talambuhay ni Jeho tungkol kay Xiaomonyub, na puno ng first-hand accounts ng tila imposibleng mga kabayanihan, ay pinuna dahil sa mga pagmamalabis at kontrobersyal na mga claim na nagtulak sa marami na ituring itong katang-isip. Ang aklat ay binaliwala bilang isang katang-isip na tribute na ginawa ni Jeho para parangalan ang kanyang kaibigan at bayani na si Xiaomonyub. Gayunpaman, hindi nag-imbento si Jeho ng kahit ano, at ang kasalukuyang mga tagumpay ni Xiaomonyub ay nagsisilbing patunay sa mga katotohanang kanyang ipinahayag noon. Ngunit pagkatapos nito ay nagtataka siya kung noon ba ay taglay na rin ni Xiaomonyub ang kakayahan niya na tawagin pabalik ang kanyang mga sibat. Habang tinatawag pabalik ni Xiaomonyub ang lahat ng mga sibat na kanyang ibinato, ay labis na nagugulat ang mga manonood dahil sa kakayahan niyang ito. Samantala si Xiaomonyub na ngayon ay mayroong nakakatakot na ngiti, ay sinabi na ipagpapatuloy lamang niya ang ginagawa niyang ito. Samantala, abala ang Ancient BC Team 2 sa paghunting sa dragon, habang ginagawa nila ito ay sinabi ng isa sa mga membro, na kung tama ang sinasabi ng kanilang Team 1 ay si Xiaomonyub ay umaatak mula sa malayo, kaya ang kanyang mga atake ay magiging mas mahina habang lumalayo sila. Idinagdag pa niya na ang mga tinatarget lamang nito ay ang mga mahihina nilang miyembro, kaya iniutos niya na protektahan ang kanilang mga damage dealers at ipagpatuloy lamang ang kanilang plano. Gayunpaman, biglang naputol ang kanilang mga usapan ng isang sibat mula kay Xiaomonyub ang tumama sa dragon na kanilang hinahanting. Pagkatapos nito ay sinabi ni Xiaomonyub na ang lakas ng loob nila na magpatuloy pa rin sa paghunting, sa kabila ng pagkakaalam na siya ay paparating na. Kaya pagkatapos niyang sabihin ito ay inilatag na niya ang kanyang mga sibat, at sinabi na dahil nagpigil siya ng konti ay minamaliit na nila siya, kaya habang inaasinta niya ang lider ng Team 2 ay sunod-sunod siyang nagpakawala ng atak, patungo sa grupo ng mga kalaban, at pagkatapos nga niyang gawin ito ay agad niyang tinamaan, at napaslang ang malaking dragon na kanina ay pinagtutulungan ng mga kalaban. Habang pinagmamasdan naman ito ng isang miyembro ng kalaban, ay tila nakaramdam siya ng matinding takot sa ataking ginagawa ni Xiaomonyub, at pagkatapos nito ay tinawag niya ng pabalik ang lahat ng kanyang mga sibat. Kasunod na pag-retrieve ni Xiaomonyub ng kanyang mga sibat, at ang malaking epekto ng kanyang mga aksyon, ay nag-iwan sa lider ng Team 1 na labis na nababahala, na nagtulak para sa isang strategic na pag-atras at muling pag-iisip ng bagong plano. Habang sinusubukan pa nilang lumayo sa ginagawang pag-atake ni Xiaomonyub, ay isang atake ang muli nilang nakita na agad din namang sinalag ng pinuno ng mga ito. Habang humihinga ng malalim ang babaeng miyembro ng mga kalaban, ay sinabi nito na muntik na siyang namatay sa ataking iyon, ngunit habang ginagawa niya ito ang anino ng sibat ni Xiaomonyub ay biglang tumapat sa kanya. Sa isang flashback, ay makikita na tinatanong ni Byum si Xiaomonyub kung bakit niya siya tinawag. Sinabi naman ni Xiaomonyub na oras na para gamitin niya ang kanyang tinatagong kakayahan, at isama ito sa kanilang mga bagong strategy. Pagkatapos nito ay bumalik na ang eksena, kung saan sa anino ng sibat ni Xiaomonyub ay makikita ang isang nilalang na nakatingin sa babaeng kalaban, at tila handa na itong atakihin. Sa susunod na episode,
ay ipapakita na ni Simonyob ang kauna-unahang all-kill sa kasaysayan ng Battlefield, na magpapatunay na siya talaga ang pinakamalakas na superhuman sa buong mundo. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood, at kung hindi ka pa nakasubscribe ay pasuyo na lang Lods, malaking tulong na yan para sa channel, at kung hindi naman kalabisan ay pa-like, comment, at share na din po, para mas marami pa ang makapanood. Maraming salamat, at see you on our next video. God bless you all.